So hello guys, welcome back to my channel. Kung bago ka, please like and subscribe at paki-on na rin yung notification bell para update kayo sa aking mga upload videos. So ngayon po, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dapat gagawin pag malapit ka ng mga anak at ano ang mga dapat dadalhin sa panganganak. So una po, pag 37 weeks ka na, pwede ka magpalinis ng kuko. Linis lang. Huwag kang magpalagay ng cutics. Pwede ka magpalagay ng tint. Pero cutics wag kasi bawal yun. Kailangan kasi yun sa panganganak mo na malinis na yung kuko. Kahit sabihin mong colorless lang, bawal yun. Kasi tinitingnan kasi nila yun kung nangingitim ba yung kuko mo. So ano nga ba ang pinaka-importante talaga gawin? So una po ay mag-pray. Prayer po, yun talaga yung weapon natin. Pinaka the best. Ipag-pray mo na okay yung panganganak, normal. Tapos okay kayo ni baby. Kasi mahirap kasi pag CS, major operation po yun at delikado po pag may natamaan doon sa loob. So mas okay pa rin na normal. Tapos yung healing din ng normal kasi mas mabilis kaysa dun sa cesarean. Yun. Tapos, yung mga dapat dadalhin ng baby, ayan, so wag mo kalimutan magdala ng 70% na alcohol. So, ang gamit ko dun is Green Cross nung time na nanganak ako kay Lara. So, alcohol, cotton balls, ayan, lampin, yung 10 yung dinala ko noon kasi ipupunas yun sa baby paglabas. Dati kasi pinapaliguan nila pero ngayon kasi hindi kasi pinaliguan si Lara, pinunasan lang nila. So mas okay na marami yung dadalhin mo. So 10 yung dinala ko, yung lampin na super absorbent. Ganun. Tapos of course yung franela. So dinala ko pala noon all white. All white yung dinala ko kasi baka kasi nagkamali yung ultrasound. Paano kung paglabas is lalaki? 'Di ba? Kaya ang ginawa ko para unisex na rin, white lahat. Ayan. So, franela, kailangan kasi yun pambalot ni baby yun. So, pwede kang magdala ng kahit 3 or kung meron ka mas 4 or 5, mas okay. Kasi para may palitan din si baby. At saka, magdala ka ng pants ni baby. Ayan, kung maaari all white din. Pants, tapos boots and mitten. At saka yung mga newborn, hindi po advisable na lalagyan po sila ng pulbo. Kasi delikado daw po yun para sa mga babies. Kasi hindi pa nila kaya doon sa lungs nila yung amoy nun. Pag lumaki na lang. Si Lara, nagpupulbo siya nung 6 months. Ayan. 6 months na pinupulbuhan ko na yung likod niya. Pero nung baby, hindi ko siya pinupulbuhan. Nak, ano yun? Baby, what do you want? Yun. Tapos, paglalaba din pala ng damit ni baby, please lang, wag nyo pong lagyan ng downy or kahit anong fabcon na matatapang. Lalo na pag sobrang liit, tapos sobrang yung newborn pa, tapos malakas kayo mag-downy. Kasi yung may-ari ng boarding house ko dati, yung anak niya, nagkaroon siya ng asthma. Ayan. So, ang sabi ng doktor sa kanya, kasi kasi din siya malinis siya, lagi siya naglinis sa bahay nila, tapos bawat linis niya may may downy. Nilalagyan niya ng downy yung sahig, yung damit nila naka-downy. Tapos hindi lang yung mild lang na amoy kasi malakas siya sa downy talaga. So dun sabi ng pedya ng anak niya, dahil daw dun hindi pa kaya sa lungs ni baby. So nung time na yun, yung anak niya is 2 years old. Ayan. Kaya nung ako na nanganak, hindi ako nagda-downy. Ngayon nagda-down na ako ng konti. Sobrang konti lang. Nitong nakaraan lang ako. Si Lara ay 11 months na.
Kasi umuulan kasi, tapos mabaho yung may kulog. Pero konti lang. Yung hindi lang siya babaho. Ayan. Wag yung sobrang tapang. Pero pag newborn, wag, hindi ko talaga i-advise yan. Kasi prevention is better than cure pa rin. Saka yung pamangkin ko, ganun din yung nangyari. Nagka-asthma din siya. Kasi yung ate ko, mahilig din sa downy. Dinadowny lagi yung kanyang damit ng baby. Kaya ngayon, long term pa naman yan, long term na sakit yung asthma. Kaya mahirap din gamutin, di ba? Hindi siya makakalaro siya, pero dapat yung nakaupo lang. So anong pwede, naka-jackstone lang, ganun. Hindi siya pwedeng tumalon-talon kasi nga uubuhin talaga siya, yung sobrang ubo talaga. Tapos sumusuka pa. Ayan. Tapos lagi sila nagpapauso. Ayan. Kaya mas okay pa rin na hanggat maaari pipigilan natin. Huwag mong kakalimutan yung boots and mittens. So, kung merong madami, mas okay. Pero yung dinala ko kasi doon, 5 lang. 5 boots, 5 mittens, yung para sa paa niya. Medyas at guantes, ganun. Yung pang newborn. Yan. Tapos, of course, yung detali na damit. So, hanggat maaari, kung pwede, yung long sleeve. Ayan. So, nagdala pala ako nun ng 5 long sleeve, 5 short sleeve. Ayan. Kasi mainit kasi yung tiyan natin. Mainit si baby sa loob. Kaya paglabas nila, nag-a-adjust pa. Ayan. So, kailangan na paglabas nila, kailangan nilang balutin, kailangan nilang magsuot ng medyo mainit din. Para hindi sila malalamigan. Kasi mag-a-adjust pa kasi sila sa klima sa labas. So, ayun. Tapos, hindi na kailangan ng big kiss. Hindi kasi yan advisable ng doctor na magdala ka ng big kiss. So, wipes. Magdala ka rin ng wipes para kay baby. Yes, love. And of course, wag pong kakalimutan yung diaper. So, damihan mo yan muna. Yung dinala ko kasi nun is 10 lang. So, kinulang ako. Kasi, pag newborn kasi, mayat maya yung pupo. Mabilis lang naman ako doon. Kasi, na-admit ako doon ng 22 ng gabi. Nanganak ako ng 23. July 22. Tapos, nanganak ng July 23. Tapos, July 24 ng mga alas 10 ng gabi, pinalabas na kami. So, ganun lang siya kabilis. Tapos, para kay mami naman, huwag mong kalimutan yung diaper na pants. Ayan. So, dala ko nun is Whisper na pants. Maganda siya. So, kung maaari, para hindi ka kulangin, kasi isang pack lang kasi yung dala ko nun. So, sa isang pack, 3 piraso. So, kung pwede, magdala ka na ng 2 pack, bali 6. Tapos, bili ka ng napkin. Kasi pag kaya mo na, pwede ka na mag-napkin. Pero the best kasi yung pants, lalo na pag bagong labas pa yung baby. Kasi, malakas pa yung dugo nun. Ayan, kaya the best siyang gamitin. Ayun. Tapos, padede mo na ako. Oh. Tapos, mga panty, maluluwag lang. Panty, tapos shorts. Tapos, yung damit. Yung damit po, kailangan, yung pwede kang magpadede. Yan. Kailangan, kung wala kang pampadede na damit, magdala ka na lang ng maluwag. Yung, pwede mong ilabas yung dede mo anytime. At saka bawal po magdala ng bote, lalo na pag sa hospital. Kasi, kailangan kasing madede ni baby yung, pinakaunang lumabas dun sa dede natin. Colostrum daw tawag dun. Kasi, nutritious daw yun. Aray ko. So, yun yung pinaka dapat na madede ni baby. Tapos, if ever man, yung dede mo, yung nakaganon, ano nga tawag niyan? Basta yung nasa ilalim yung nipple. Ipa-dede mo pa rin kay baby. Kasi ganyan yung nanay ko. Sa ilalim yung nipple niya. Ganon. Nakapasok sa ilalim. Pero pag once pinadede mo yan ang pinadede, lalabas yan at lalabas. Yung pamangkin ko ganun din. Yung dede niya rin nasa ilalim.
Pero lumabas din. Ayan. So, kailangan mo lang yan na ipasipsip kay baby. Kailangan mo lang yan na ipasipsip kay baby kasi lalabas din yan. At saka yung unang ano pala natin, kay kuya dati, may gatas na ako agad habang buntis pa. Pero nung kay Lara na, wala akong gatas. Kaya itong paglabas ni Lara, wala ako agad gatas. Pinasipsip ko lang siya, lumabas naman yung gatas. Kaya, ayun. Tapos, if ever man, hindi talaga lalabas yung breast milk mo, kasi bawal kasi yun sa ano, pag nagdala ka ng formula, tapos bottle, bawal yun. So, magagalit yung doctor, magagalit yung nurses. Kukumpiskahin nila yan. Kaya, hanggat maaari, huwag kang magdala. If ever man, wala talagang lumalabas na gatas, makikiusap kayo dun sa ibang mga nanay na, nananganak din. Ayan. Ipapalatch nyo muna si baby dun sa kanila. Ayan. Makikiusap na lang. Kasi yung pamangkin ko ganun din eh. Nanganak yung ate ko, tapos hindi talaga lumabas yung kanyang breast milk. Ay, bawal kasi magpaano doon. Bawal magpadede. Kumpiskahin. So, ayun. Umikot-ikot sila. Gumawa sila ng paraan para makadede yung baby. Para hindi siya magutuman. Kasi, delikado din yung pag nagutuman. Kaya, mas okay na yung maging handa. Kapalan ang mukha. Kasi para naman kay baby yun. Ayan, makikiusap. Tapos, wag kalimutan magsuot ng maluluwag ha. So, ang dinala ko nun is 5 piraso lang din. Na pwede ako magpadede sa baby. So, 5 piraso lang din yung palit-palitan ko. Mabilis lang naman. Tapos, wag ka magdala ng bigkis ha. Para sa pusod ni baby. Kasi bawal yun. Mas okay kasi na walang bigkis. Hindi advisable yun na bibikisan yung pusod. Kasi pronto daw siya infection. Tapos yung paglilinis ng pusod, dapat every palit mo ng diaper pag umihi si baby, lilinisan yung pusod, lalagyan ng 70% solution na alcohol, Green Cross. So maganda yung Green Cross talaga. Kasi yung gamit ko sa panganay ko, pati dito kay Lara, mabilis po siyang matuyo ang pusod. So bawat ihi, lilinisan yung pusod. Pag nagpupo naman si baby, lilinisan din yung pusod. So, ganun yung gagawin. Tapos, make sure na hindi mababasa ng wiwi niya yung kanyang pusod. Tapos, di ba may pang newborn baby diaper na yung parang naka-cut. Pag ganun siya, para hindi matabunan yung pusod ni baby. Wag mong tabunan yung pusod ni baby ng diaper kasi baka pag umihi siya, mapupunta sa pusod ni baby yung wiwi niya. So, ilabas mo lang siya. Kung sobrang laki yung diaper, pwede mong tupiin. Saka na isuot sa kanya. Ayun. So, pag nanganak, bawal po magsuot ng hikaw. Bawal magsuot ng kwintas. Kailangan mahubarin niya sa bahay. Ayan, so bawal mag-makeup. Depende siguro sa ibang kasi yung iba kasi nagme-makeup sila sa private. Ayun, so pagka public, bawal talaga yun. So, papagalitan ka. Aray, nauntog na yung anak ko. Masakit? Masakit? Nauntog siya dyan. So, bawal may pustiso. Ayan, so bawal may ipit sa buhok. Yung hair clip, okay lang siguro yung okay lang yung oh sorry po, okay lang yung okay lang yung tali sa buhok, pero wag yung hair clip, yung plastic, bawal yun. At saka pag pag 37 weeks na yung tiyan mo, kung hindi ka naman selan, pwede ka mag-exercise. Nakakatulong din kasi yung exercise para mag-open yung cervix. Ayan. Pero hindi po lahat pwede mag-exercise kasi pag selan, hindi pwedeng kumilos. Kagaya ako, nagbuntis ako kay Lara, bawal akong kumilos. Ayan. So, bawal ako mag-exercise kasi pwede akong makunan. Ayan. So, pag 5 months, pwede ka na mag-diet.
para hindi masyadong malaki si baby. Mahirap kasi maglabas ng baby na malaki. Oo. Kaya na-try ko yan. 3.5 kasi yung una ko na baby. Sobrang hirap ilabas. Tapos first baby pa. 4'8 lang yung height ko. Sobrang liit ko. Ayan. Tapos ito naman si Lara. Liit si Lara. Kaya mas mabilis ko siya na ilabas. Tapos yung sinasabi ng yung sa center sa akin dati na kumain ka lang ng kumain. Huwag kayo maniniwala doon. Kayo yung mahihirapan. Pwede kang kumain ng kumain pag maliit pa yung baby. Yung 1 month, 2 months, ganun. 3 months, 4 months. So, pagdating ng 5 months, doon na, umpisahan mo na mag-diet. Hindi yung diet na hindi ka nakakain. Kakain ka pa rin. Hanggat maaari, piliin mo yung mga high in fiber. So, mas maganda kung kakain ka ng brown rice, red rice. So, yung kinain ko noon is red rice. Nagka-gestational diabetes kasi ako kay Lara. So, red rice yung kinakain ko. Tapos, gulay. Tapos, yung mga watery na fruits, watermelon, ganon. Tapos, pag malapit ka ng mga anak, iwasan mo nang kumain ng ng mga karne-karne. Kasi, nakakatigas kasi siya ng pupo. Oo, tumitigas yung pupo. Kaya, pag high in fiber yung kakainin mo, nakakatulong yun para malambot lang yung flow ng lumi natin. Tapos, pag malambot lang, hindi ka mahihirapang tumae. Tapos, hindi masakit, hindi mababanat yung tahi mo. Kaya, mas mabilis yung healing. Sobrang sakit pa naman pagka tumae ka, pag bagong panganak. Alam mo yung manganganak ka ulit. Grabe, manginginig. Ganun ka talaga. Paano tayo? Ganun talaga. Sarap ng kiss. Tapos, alam mo yung nanginginig na ako, tapos pawis na ako. Tapos sobrang sakit talaga. Grabe, sobrang sakit. Yung panganay ko yun. Tapos nung sa pangalawa, syempre, may natutunan na ako. So, nag-follow ako ng midwife. Ayan. Si, midwife, ano ba yun? Kylie Mamitis? Bisaya yan. Bisaya kasi ako. Yun nga lang. Kaya ako nagtatagalog dito. Kasi alam mo naman tayo mga Bisaya, diba? Nakakaintindi tayo ng Tagalog. Pero yung mga Tagalog kasi, hindi nakakaintindi na Bisaya. Kaya para nung nakaraan kasi may nag-request sa akin, Tagalog daw. Kasi hindi niya naiintindihan. Kaya yung ginawa ko na lang Tagalog lahat ng content ko para maiintindihan ng mga Tagalog. Kasi tayong mga Bisaya, alam natin yan eh. Alam natin magsalita ng Tagalog. Sila kasi hindi nila kaya yun. Hindi sila nakakaintindi. Kaya Tagalog ka or Bisaya, ayan, maiintindihan mo kung ano yung sinasabi ko. Saka hopefully nakakatulong ako sa inyo. So, syempre wag pong kalimutan magdala ng biscuit, mga biscuits, ng thermos kung maaari, may mainit na tubig. Dito ka na. Ano ang gusto? Ay, baka arte talaga. Ay, disoy. Paano ate sa... Ay, disoy. Ate, tep. Dapat po mag-prepare po kayo ng franela. Tapos yung long sleeve ni baby. Or kahit hindi long sleeve, kung wala ka namang long sleeve. Tapos yung tinali-tali lang, ditali-tali. Tapos yung kanyang guantes, kanyang medyas, kanyang sombrero. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan yung sombrero. Magdala kayo nun. Kahit 5 piraso lang. Ayan. So, yung sombrero, tapos yung guantes, medyas, tapos yung damit ni baby, tapos yung pants, at yung franela. So, pag-isahin mo yun, para paglabas ni baby, ibigay mo agad dun sa doctor. Yun kasi yung kailangan. Saka yung lampin. Ayan. Yun lang. Sana po may natutunan po kayo sa video na ito.
Please like and subscribe. Thank you for watching.